Magandang tanghali po sa lahat. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Ngayon po ay araw ng Panginoon and sambahin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Ito po nga sermon na inyo pong mapapakinggan po ngayong tanghali is originally written by Reverend John Von Popta, and siya po ay Pastor Emeritus ng Fellowship Church sa Burlington, Ontario, Canada. This was posted around 2003. So kung 2003 po ito grade 3 po ako noon, noong time na to. Ngayon, 22 years after, so mapapahinggan po natin ulit na i-deliver in this pulpit gamit ang Filipino language and sa church context po natin. Okay, so now, bakit po ito yung sermon series natin? Bakit the Beatitudes? So from the Latin word beatus meaning blessed or happy, bakit po ito yung ating sermon series? So una and pinakamahalaga, para i-exalt si Kristo. Na yung pag-preach tungkol sa Beatitudes, ang siya pong magpakita sa atin na si Kristo lamang yung ganap na tumutupad sa mga nakasulat dito and binibigay niya yung righteousness niya sa sino mang sumasampalataya. And pinipreach din natin yung Beatitudes para i-reveal yung character ng kaharian ng Diyos na dinidescribe dito yung mga fruit ng Espiritu Santo sa mga kabilang kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And mahalaga din po ito since this calls us for self-examination. Na hinihimok tayo makikinig na i-test yung mga marks of grace o yung tinatawag na marks of the kingdom na kung ito ba nakikita sa mga buhay natin. Na bilang patunay or proof ng pagkakaroon natin ng tunay at nakapagliligtas na pananampalataya. And lastly, para i-comfort and palakasin tayong mga mananampalataya and ina-assure ng Beatitudes tayo na bayan ng Diyos, na patuloy tayo na sakit sa gitna ng suffering na pagdaanan natin bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo na magpatuloy sa pag-asa na makikita lamang sa Panginoong Hesukristo. So, pero ngayon, kung titingnan po natin and kung alalahanin natin lahat ng mga naging experience po natin, masasabi natin na puno ng sorrow and sadness yung buhay natin. Na kapag meron tayong failure na nararanasan sa kahit anumang aspect ng buhay natin, nalulungkot tayo. Kapag meron tayong mga kaibigan o kaya mga kapamilya na namamaalam, nagluluksa tayo. Kapag merong balita na merong sakit or suffering ang isang kapatid natin, umiiyak tayo. O kaya nalulungkot tayo. Pero, pakinggan niyo po ito, yung sinabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ang mga nahahapis or mourning, sapagkat sila ay aalawin. And nung 2 weeks ago, since si Pastor Kirby yung nag-preach sa atin last week, 2 weeks ago, sinimulan po natin yung sermon series tungkol sa Beatitudes. Nung pinag-usapan natin last time, yung tungkol sa unang verse ng Sermon on the Mount, which is sa Matthew 5:3. And doon, sinabi ng Panginoong Hesus, again sa verse 3, ulitin ko lang po, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Nakita natin last time na sa Sermon on the Mount na binabaliktad ng Panginoong Hesus yung siyang inaasahan ng isip natin. And pinapakita sa atin dito na yung reality ng kaharian ni Kristo, hindi siya katulad sa inaakala natin. Na yung paraan ng pamumuhay sa ilalim ng pamumuno ng Panginoong Hesukristo na iba siya sa paraan ng pamumuno ng mga kaharian dito sa mundo. And halimbawa, last week po, example, sinabi ng Panginoon na yung mga dukha sa Espiritu, or sabi nga sa ibang Tagalog translation, yung mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sila yung tatanggap ng kaharian ng langit. And doon, sinabi ng Panginoong Hesus, again sa verse 3. And dito makikita natin, sinabi ng Panginoon yung mga meek. So sa next verse, or mapagpakumbaba na mamanahin nila. So, ika nga sa text, yung lupa, or they will inherit the earth. So, ibig sabihin, makikibahagi sila sa kaharian ng Diyos.
And magtatamasa sila ng mga spiritual na pagpapala, lalo na in the age to come. And mas pag-usapan po natin yan sa mga susunod na sermon po natin with the series of the Beatitudes. And dito naman, sa sermon ni Kristo, tuloy-tuloy yung pagbabaliktad ng Panginoon dito po sa mga bagay na siyang taliwas sa inaasahan natin. And ginawa rin to ni Kristo dito sa second Beatitude na galing naman po sa Mateo or Matthew 5:4. So yung text po natin ngayong umaga. So basahin ko po ulit para sa ating lahat. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Yun po yung text po natin ngayong umaga. And para po sa atin na makakarinig ng mga salitang to, na magkakaroon po ng questions sa isipan natin. Na mapapalad daw yung mga nagdadalamhati, na mapapalad nga ba yung mga taong umiiyak na siya nag-e-express ng kalungkutan nila? Tunay nga ba na mapalad sila? Or mapalad nga ba yung mga nagluluksa? Kasi po isang natural na isipan po natin. Kung isipin po natin itong mga nakasulat dito, sino na po ba nakarinig sa atin ng mga ganitong bagay? Sino ba yung makakapag-isip sa atin and makakapagsabi na kung sino pa yung mga nalulungkot, sila pa yung pinagpala ng Diyos? But again, dapat po tayo makinig dahil nagsasalita ang Panginoong Hesus tungkol sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Kaya po ngayong umaga, ipinapahayag sa atin ang salita ng Diyos na may kita po natin dito sa text with this theme. Kumbaga, ito yung ating thesis statement na tinuturo ng Panginoong Hesus sa mga disciple niya na tatanggap ng kaaliwan ang mga nahahapis. Mourners get comfort. And meron po tayong 2 puntos ng sermon. Point number 1, mourning because of sorrow. May kita rin po ninyo sa inyong bulletin. And point number 2, mourning because of sin. So yan po ang points so that we divide the Word of God faithfully. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Aming makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapasalamat na aming naririnig ang makapangyarihang katotohanan na inahahayag sa iyong salita. At Panginoon, habang pinagninilayan namin ang mga pangako niyo sa iyong mga salita, na pinahahayag namin ang aming matinding pagkahapis dahil sa aming kasalanan. Kaya Panginoon, gisingin mo ang aming mga puso tungo sa tunay na pagsisisi para sa aming pighati ay matagpuan namin ang kaaliwan ng iyong walang hanggang biyaya at ang iyong lakas para kami ay lumakad sa iyong liwanag. Pagkaloob mo, Panginoon, na ang pagtubos ni Kristo ang siyang magpabago na mula sa aming pagkahapis na ito po ay maging pag-asa para sa amin. Magkaroon kami ng pag-asa na nagpapalakas sa amin sa bawat pagsubok, na nagpapaalala sa amin ng iyong pag-ibig at layunin para sa buhay namin. Naway magbigay liwanag ang pangangaral ng iyong salita na para sa aming pagkaunawa sa iyong biyaya at kami ay patnubayan tungo sa aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa kanyang banal na pangalan kami ay nananalangin. Amen. So to start, tayo po ay ilahiyahan sa Lucas 4. And dito mababasa po natin kung paano tinupad ng Panginoong Hesus sa ministeryo niya yung prophecy na nanggagaling naman po sa Isaiah 61 or sa Isaiah 61. And ito po yung nakasulat sa Lucas 4, talata 18 hanggang 19. Lucas 4, 18 to 19, basahin ko po. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Ngayon, sa mga verses na to na galing po sa Isaiah 61, so mababasa natin na yung Messiah na siyang anointed ng Espiritu Santo dumating para pagalingin ang mga broken and contrite in heart, or sa Tagalog, mga bagbag at nagsisising mga puso. And sa sumunod na verse, dito po makita natin na para aliwin ang lahat ng mga nahahapis. So basahin ko po yung buong reference na galing naman po sa Isaiah 61,
talata 2, Isaiah 61, talata 2, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon. So yun din po yung makita po natin sa Lucas 4. And sa sumunod na text dito sa verse 2 ng Isaiah 61, at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos upang aliwin ang lahat ng tumatangis. And ito po yung may pinapakita sa atin dito na ito yung primary role of the Messiah to comfort those who mourn. And ngayon, may kita natin to mismo sa simula ng Sermon on the Mount. Na ulitin ko po, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. And yung original na salita na ginagamit dito para sa salitang aaliwin o dito sa salita lang comforted, kaparehas po siya ng salita na nagdi-describe sa Espiritu Santo. Ito po yung salitang paraclete. Aware po kayo sa word? Paraclete. P-A-R-A-C-L-E-T-E. Paraclete. Well, bihirang gamitin po kasi yung word po na ito ngayon eh. Pero, in a sense, ang point po dito is na kapag binasa natin yung text, especially sa English, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So meaning, sa comfort na binibigay po sa atin, na mararanasan natin yung presensya ng Espiritu Santo. Na makita natin yung presensya ng ating comforter or ng paraclete. And yung mga tanong na pumapasok sa atin, lalo kapag ini-interpret natin yung text, o kapag inoobserbahan natin, na sino ba tong mga nahapis? Sino ba tong mga nagluluksa dito na tinutukoy? Ano yung pinagluluksa nila? Ano ba yung tinutukoy ng Panginoong Hesukristo? Or anong klase ng pagdadalamhati yung sinasabi ng Panginoon? Sino yung mga nahapis dito? Sino yung mga naglalament o nagdaraing sa Diyos? So ano yung ibig sabihin ng mga salitang nabasa natin sa text? Lahat ba ng malungkot magiging masaya? Lahat ba nagdadalamhati ibibigyan ng kaaliwan o bibigyan ng comfort? Ano nga ba talaga yung pinagluluksa nila? And kanino matatagpuan yung kaaliwan or comfort nila? Elder, bakit ang dami mong tanong? Kasi ito po yung mahalagang tanong sa atin na para mas maintindihan natin yung text. And sa atin, kung titingnan natin in our lives, na alam natin yung reality ng buhay and yung reality ng fallen world na merong kalungkutan. Na-experience din natin dito mismo sa ating congregation na merong even nag-struggle sa depression. Meron ding mga namuhay in the past na pulo sila ng suffering and dalamhati sa buhay nila dahil even sa sakit na nagawa ng mga tao sa paligid nila, na kahit mga mahal nila sa buhay o kahit kapatid kay Kristo, sinaktan sila. Pero yun nga ba yung tinutukoy ng Panginoong Hesus dito? Parang mystery po kasi yung pinapakita dito o yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin. Pero sa tulong ng Espiritu Santo, nawa makinig tayo ng may pananampalataya. And kanina, nagbasa tayo sa Ecclesiastes 7. Napakahabang passage, tama po ba? And pwede nyo rin po basahin sa inyo pong personal study and nawa maging sermon series din po natin, Lord willing. And dito po sa text, striking na mayroong pagkakapareho sa mga salitang mababasa natin compared sa mga salita ng Panginoong Hesus. Merong similarity na ganun pa rin yung nature na unexpected yung mababasa natin. Or parang baliktad yung thought or logic na mababasa natin. And ano po ba yung sabi doon? So to summarize, makita natin dito na yung araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan, na mas mabuti pang pumunta sa bahay ng pagluluksa kaysa sa bahay ng pagdiriwang o kasayahan, na yung kalungkutan mas mabuti pa kaysa sa tawanan. Dahil, sabi nga, ang malungkot na muka, sabi nga dito, mabuti para sa puso natin. And dito sa Ecclesiastes 7, tinuturo ng preacher yung tungkol sa personal na dalamhati na makita po natin dito. Yung sorrow o yung pighati dahil sa sakit at kamatayan. So kaya alalahanin natin yung sinabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ang mga nahahapis.
Pero hindi sinasabi ni Kristo dito na dapat malungkot lagi yung mukha natin or dapat magmukmuk tayo. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. And sa katunayan, sa Sermon on the Mount, sinabi rin ng Panginoon na hindi natin dapat ipakita yung ganitong itsura. Kasi makita po natin sa Matthew 6, verse 16. Basahin ko po sa Ang Biblia 2001. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayo magmukhang mapanglaw. O ibig sabihin po nun, gloomy. Tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga muka upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So, ang tinutukoy po dito ni Kristo na pagkahapis o mourning, yung klase po na hindi peke o kaya panlabas na lungkot lang, kundi tunay na kalungkutan. Baga, dalamhati na galing sa mga puso natin. And para po sa mga taong nagdadalamhati, nararanasan ng mga mananampalatayang ito, yung presensya ng Diyos. And well, bahagi po ng buhay natin yung pagdadalamhati and kalungkutan na nararanasan natin kapag meron tayong mga mahal sa buhay na maalam, na merong kirot, na merong lungkot tayong na-experience. Na ganoon din kapag meron tayong sakit o kapag dumaranas ng depression. Kaya sa maraming pagkakataon sa buhay natin na parang puno ng dalamhati yung buhay. Yung bigat ng pasanin natin inuguudyok sa atin na manangis or maglament dahil sa kalagayan natin. Pero, gayunpaman, sinasabi ng preacher sa Ecclesiastes 7, parang unexpected, parang baliktad, na yun ay mabuti. Mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang. And dito tinuturo sa atin na hindi laging masama yung pagdurusa. Na hindi to walang kabuluhan. And most importantly, na nauunawaan ng Panginoong Hesukristo yung pagdurusa natin. Kasi siya mismo ay nagdusa. Dahil sabi nga, ang anak ng tao ay kailangang magtiis ng maraming bagay. Na yun ang sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya. Na hindi tinakbuhan ng Panginoon yung pagdurusa, na hindi niya iniwasan, kundi hinarap yon ng Panginoon. And tinatawag siya ng scripture. For example, sa Isaiah 53, same ng kinanta natin kanina, that He is the man of sorrows and acquainted with grief. And mamabasa po natin sa mga gospel account na ang Panginoong Hesus, siya po isang tao na nagdadalamhati. For example, sa mga tagpo sa buhay ng Panginoong Hesus, na umiyak siya sa libingan ni Lazarus, nanangis siya sa Jerusalem, to give you a couple of example. And isipin po ninyo ito, kung nagkataon na hindi willing magdusa ang Panginoong Hesus, wala pong maliligtas sa atin. Walang maliligtas. Pero dahil tayo ay kaisa ni Kristo, natamasa natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya and may calling para sa ating lahat, which is, napakahirap man, na calling natin, which is to suffer, na tayo po ay magdusa. Pero in reality, napakahirap tanggapin yung calling natin to suffer. Madalas, dahil po sa indwelling sin natin, gusto nating takasan yung reality ng suffering, lalo sa lahat ng paraan na maiwasan natin. Ayaw natin magkaroon ng kalungkutan sa buhay natin. Gusto natin happy-happy lang. Pero alam niyo po, dumarating po talaga sa tagpo ng mga buhay natin, ng mga panahon na binibigay sa atin ng Diyos, ayon sa kanyang probidensya, yung pagdadalamhati. Na umiiyak tayo, nalulungkot tayo. So kaya naman, kapag nabasa natin itong Ecclesiastes chapter 7, very shocking yung sinasabi ni Solomon. Na mas mabuti pa ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. And lalo pang pinatindi yung shock value ng text na lalo pinapaintindi sa atin sa first half ng passage. And ang sabi dito, kung maalala po ninyo yung binasa natin kanina, first half ng passage, ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid or sa English ointment. Ano bang ibig sabihin po nitong passage na to?
So focus po tayo ngayon muna sa sinasabi ng passage dito about sa pamahid or ointment. So ointment na lang para mas madili natin maintindihan. Kasi doon sa nature ng text, nakikita po natin na nabibili ito pong mamahaling ointment na binabanggit dito. And karaniwan, ginagamit yung ointment na yon or pamahid sa panahon ng celebration, and ginagamit yon kapag merong pinanganak na baby and merong celebration na magaganap. So, point is, precious yung ointment. Napakahalaga. Pero, hindi yun kasing halaga compared sa pagkakaroon ng, ano sabi sa text? Ano yung sabi dito sa first half ng passage? Mabuting pangalan. Bakit? Dahil yung pagkakaroon ng mabuting pangalan or good reputation, hindi nabibili sa kahit anong halaga. And malinaw na tinuturo sa atin dito na may mga bagay na mas mabuti. Na kahit i-compare pa yan sa pinakamagagandang bagay na kayang bilhin ng pera, such as this ointment, and yung pagkakaroon ng mabuting pangalan, isa po sa mga bagay na to. Pero, ito po yung point, ito po yung nag-a-add sa shock value of this passage, na ano pa yung kasama dito? Yung araw ng kamatayan. Na paano to magiging mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan? So dito, kailangan nating maunawaan na hindi yung sarili nating kamatayan yung tinutukoy ni Solomon na tungkol sa pagpunta natin sa piling ng Diyos. Yes, that's good. Pero hindi yun yung ibig sabihin ni Solomon. Yung sinasabi ni Solomon tungkol sa araw. Yung tinutukoy niya dito is yung araw ng kamatayan ng isang mahal sa buhay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan ng isang anak. So, Ecclesiastes 7 verse 2, mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao at ilalagak ito ng may buhay sa kanyang puso. And tunay po na mas marami po tayong matututunan kapag naka-witness tayo ng kamatayan kaysa sa kapanganakan. Na mas maraming aral yung napapasa kapag bumisita tayo ng lamay. Kasi, yes, balansehin po natin, no? Na masayang araw yung kapanganakan ng isang baby. Maraming babies dito sa atin. And masaya tayo. And we do not enlighten yung mga nagluluksa naman. Di natin inilalighten yung kanilang situation. Pero, ang pinopoint dito ng Ecclesiastes na di hamak na konti lang yung matututunan tungkol sa mga bagay na may ultimate value. And sabi nga, pero sa kamatayan, napakarami nating matututunan. Yun po ang pinapoint out. And sabi nga, dapat magnilay tayo mga buhay dito po sa katotohanan to. That it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. And alam niyo po, perfect illustration po dito is yung experience sa funeral service. Especially kapag nagpipreach ng gospel. And doon po sa funeral service, well, base din po sa experience ko, since naka-experience ako ng twice sa mga kapatid natin, napapansin ko na kapag merong funeral service, very attentive yung mga tao. Attentive sila na nakikinig. Well, may kita naman sa mukha na doon, of course, yung mga tao nagluluksa, yung mga kapatid natin in which we comfort. And pagtingin doon sa mga mukha nila, may kita na pinapakinggan nilang mabuti yung sinasabi ng preacher. Dahil nandun yung pagnanais na magkaroon ng comfort, na nagdadalamhati sila, nagdanais sila ng comfort. And alam ko sa mga kapatid natin na nawalan ng mahal sa buhay since last year, na may kita na kailangan nila ang Panginoon. And sa ganitong pagkakataon na mas malalim natin, na pinagninilayan yung realidad ng buhay tungkol sa kasalanan, tungkol sa kaligtasan, and mga bagay tungkol sa Diyos. So kaya sa harap ng dalamhati na mas malinaw na nauunawaan natin yung mga bagay tungkol sa Diyos. And sabi nga, mas mabuti yung kalungkutan kaysa sa tawanan. Dahil yung kalungkutan yung nagtutulak sa atin palapit sa Diyos. Yung kalungkutan, doon natin mararanasan yung pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos.
But, sabi nga dito sa Ecclesiastes 7:4, the fool, it is the fool who is in the house of pleasure. May meaning, gusto niyang takasan yung realidad ng kalungkutan. And tinatanggi niya na itong hangal na taong to, yung katiyakan ng kamatayan. Well, hindi po ibig sabihin na maghahanap tayo ng sorrow. Hindi yun yung meaning nun. Kundi sinasabi lang na higit nating matututunan yung mga bagay na may tunay na halaga kapag nagluluksa tayo. And since sinabi na naman ni Solomon to balance sa Kawikaan 17:22, Kawikaan 17, talata 22, isang mabuting gamot ang masayang puso, ngunit ang bagbag na diwa sa mga butoy tumutuyo. So, hindi against si Solomon sa pagtawa natin or sa joy natin, hindi rin siya against kung magkaroon man tayo ng happiness in this life. Pero, sinasabi lamang ng Panginoong Hesukristo, blessed are those who mourn. God approves of them. He brings grace to them, and they will be comforted. Na ito po ang pangako ng Diyos para sa atin. And ito din po yung exhortation sa atin na kung ipaparaphrase natin na manggagaling naman po sa James or Santiago 1, talata 2 hanggang 4, na kapag yung lahat ng klase ng pagsubok at tukso dumating man sa buhay natin, na mga kapatid, na wag nating tingnan ang mga to na parang mga hindi inaasahang bisita, kundi tanggapin natin ang lahat ng mga to bilang kaibigan. Na, ibig sabihin, dumarating yung mga pagsubok na to para subukin yung pananampalataya natin and magbubunga sa atin to ng pagtitiis or endurance. Pero hayaan po natin magpatuloy na hanggang sa mga endurance natin maging fully developed and matutuklasan natin na tayo nagkakaroon ng mature character, na meron tayong integrity o wala tayong kahinaan. Or wala tayong weak spots, sabi nga. So, ginagamit ng Diyos yung mga dalamhati o itong mga pagsubok na ito para sa ikabubuti po nating lahat. Alam ng Diyos yung layunin kung bakit tayo dumanas ng mga trahedya sa buhay natin, ng mga kalungkutan sa buhay natin, dahil doon natin makikita yung biyaya ng Diyos. And bibigyan tayo ng comfort ng Diyos. Aaliwin tayo ng Diyos. And tandaan natin, and alalahanin natin na kada nakakaranas tayo ng mga kalungkutan sa buhay, nasabi nga kanina sa Lamentations, and mamaya aawitin po natin after this sermon, that there are new mercies every morning. There are new mercies every morning. So ngayon pupunta tayo sa second point. Kasi meron pa pong isang klase ng mourning or pagkahapis. And hindi lang to tungkol sa mga kalagayan natin sa buhay, kundi dahil sa kasalanan. So, paalala po ito, makita po ninyo sa inyo pong bulletin sa sermon point number 2. And paalala po ito ng sinabi ni Pablo. If we're going to check sa 2 Corinthians 7 verse 10. 2 Corinthians 7:10, kasi po dito nagsalita si Pablo tungkol sa grief. Na merong kalungkutan na naayon sa Diyos or godly grief, and merong makasanlibutang kalungkutan or worldly grief. So, godly grief and worldly grief. Yung godly grief ay kalungkutan dahil sa kasalanan, na effect ng pagkakita sa sarili natin bilang makasalanan. And kapag tiningnan yung sarili natin na sa tulong ng Espiritu Santo, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na yung mga kasalanan natin, yung nature ng pagiging makasalanan natin, nagdudulot yon ng kalungkutan. Nagdudulot yon ng grief. Nasabi nga kalungkutan na naayon sa Diyos. Nasabi nga ni Pablo, nagbubunga yon ng pagsisisi patungo sa kasalanan. And tinuturo sa atin na first step sa tunay na pagsisisi yung pagdadalamhati dahil sa kasalanan. And yung tunay na pagsisisi ay nagdadala sa atin sa tunay na kagalakan, kaaliwan at pagpapala na galing sa Diyos.
Well, hindi naman tinuturi ni Pablo na yung grief and yung repentance o yung pagsisisi na yun yung grounds sa kaligtasan natin. Hindi ganon. Dahil yung ground ng kaligtasan, ano po? Yung pure na biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Na instead, na pinapahiwatig sa atin dito ni Pablo, na pinapakita niya na yung tunay na pagsisisi itanda. Ito po ay tanda ng aktibong pagkilos ng biyaya ng Diyos sa mga puso natin. Pero bukod po sa godly sorrow, meron ding worldly sorrow. Worldly sorrow, na yung ganitong dalamhati ay hindi nagbubunga ng tunay na pagsisisi sa ating mga puso. Na of course, hindi po ito papunta sa kaligtasan. But instead, nagdudulot ito ng pagkamanhid ba? Further sadness ba? Hindi. But, nagdudulot ito ng kamatayan. So, naalala niyo po si Iso. Si Iso, yun po ay worldly grief, yung pinakita niya. So, tandaan niyo po yung kwento niya sa Old Testament. Di ba, binenta ni Iso yung birthright niya sa kakambal niya na si Jacob, kapalit ng pagkain, kung maalala po ninyo. And nagpe-prepare si Jacob noon, and dumating si Iso mula sa bukid na gutom. And nakiusap siya kay Jacob na bigyan siya ng pagkain. And sinabi ni Jacob sa Genesis 25, ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay. So meaning po nito yung double portion of his inheritance. And sinabi ni Iso, ako'y malapit ng mamatay. Ano ang mapapakinabang ko sa pagkapanganay? So, binigay talaga ni Iso yung birthright niya. Pero kalaunan, pinagsisihan ni Iso yung ginawa niya na pagbenta ng birthright niya kapalit ng pagkain. And sa Genesis 27, umiyak si Iso, pero wala siyang makitang paraan para maalis yung dalamhati niya. Bakit? Ito po ay dahil hindi siya nagsisi sa pagbibigay niya ng mana. Yun yung mana ay sana itinanggap niya mula sa Diyos. So yung kalungkutan niya ay hindi nagbunga ng tunay na pagsisisi. Yes, malungkot siya and galit siya, pero dahil lang po yun sa kalagayan ng mga nangyari. Nalungkot lang siya sa consequences ng kasalanan niya, pero hindi dahil sa kasalanan mismo. Kaya po sa kabila ng pag-iyak, ng galit, ng dalamhati ni Iso, hindi po siya nakatanggap ng kahit anumang comfort. So meron pa pong isa, bukod kay Iso, si Cain, na napakita rin siya ng worldly grief, na sinabi niya dito sa Genesis 4, na yung parusa sa kanya dahil sa pagpatay niya sa kapatid niya ay napakabigat kaysa sa makakaya niya. Nakita po natin yun sa Genesis 4, pero hindi po siya nagsisi. Hindi siya nagsisi sa kanyang hatred, sa kanyang galit, sa kanyang pagpatay sa kapatid niya. Hindi po siya nagsisi doon. Pero nagdalamhati lang siya sa consequence ng ginawa niya. Pero hindi po sa mismong kasalanan niya. And meron pa po sa isang lugar, so aside po doon sa other examples ko, na yung pinakamabigat, yung place of eternal grief and mourning. Impyerno. Tama po kayo. Yung mga tumatanggi magsisi sa kanilang kasalanan, ihahagis sa pugon ng apoy ng impyerno dahil sa katarungan ng Diyos. At doon, iiyak sila, magangalit ang mga ngipin nila magpakailanman, pero wala pong comfort doon. Walang pagpapala ng Diyos doon. Kaya po sa mga example po na yon, na dapat maunawaan natin na merong dalawang klase ng pagdadalamhati or grief, godly grief and worldly grief. Godly grief and worldly grief. And dito po sa Sermon on the Mount, balik po tayo sa ating main text, na nagsalita ang Panginoong Yesus tungkol sa godly grief. Ang tinutukoy niya po ay godly mourning. And the promise is that Christ will bless those who mourn in a godly way. He will comfort them. Kaya po, tayo, mga kapatid, na nagdadalamhati dahil sa ating mga kasalanan, Christ will comfort you. Well, pwede nating isipin yung experience ni Apostol Pablo na gaya po ng dinidescribe sa Romans 7,
na dito kinumpare niya yung buhay niya sa kautusan ng Diyos. Tumingin siya sa salamin ng kautusan, sinuri niya o in-examine niya yung sarili niya, and ano yung nakita ni Pablo? Kasalanan. Yun ang nakita ni Pablo. Nang suriin niya yung buhay niya, napagtanto niyang siya ay isang makasalanan. Kaya po sumigaw si Pablo na makikita natin sa Romans 7, verse 24, "Kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?" Yun po yung naging sigaw ni Pablo. So pinapahayag dito sa atin na si Pablo ay isang taong lubos na nagdadalamhati din. Bakit? Dahil sa kasalanan at sa kanyang pagiging makasalanan. Kaya't napasigaw siya na merong matinding pagdadalamhati o pighati. Umiyak si Pablo, nanangis si Pablo, nagluksa si Pablo, at nanaghoy si Pablo dahil sa pagiging makasalanan niya. And sa atin po na mga nakikinig po ngayon, ang salita ng Diyos ang siyang bumabangga sa bawat isa sa atin. Naririnig natin ang salita ng Diyos, na nadidiscover natin na tayo ay makasalanan, na hinahayag o ne-expose ng kautusan ng Diyos or the law of God, yung mga kasalanan natin. Na para po yung ilaw na malakas na ilaw, pero yung tumatagos, naglalantad, nag-e-expose ng lahat ng mga karumihan natin. Yung kautusan ng Diyos yung nagko-convict sa mga kasalanan natin. Well, kaya po binabasa po natin every week, every Lord's Day service, na para po yung salamin kung saan pinapakita po sa atin kung sino talaga tayo, na inaakusahan tayo bilang mga individual na mga makasalanan at hinahatulan tayo bilang isang congregation na tayo, even tayo na bayan ng Diyos, na tinuturo sa atin na tayo ay mga makasalanan na nararapat lamang na tumanggap ng puot at sumpa ng Diyos. At ang galit ng Diyos laban sa kasalanan ay napakatindi. Kaya hindi ito pwedeng palampasin ng Diyos. Na kailangan ng parusa, kailangan ng katarungan ng Diyos, and ginawa niya to sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mapait at kahiyahiyang kamatayan sa krus. So para po yan sa kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. And tanong po sa atin ngayon, confronting question for all of us, na ito ba talagang naiintindihan natin? Na naiintindihan po ba natin yung lalim na kasuklam-suklam, inyong kahabag-habag na nature ng pagiging mga makasalanan natin? Na ating personal and sinful existence, ito po ba naiintindihan natin? Well, sa sulat po ni Santiago, hinihimok tayo na maging wretched, to mourn and to weep. Sabi nga niya sa chapter 4, talata 9 hanggang 10, "Kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo." So, yan po yung panawagan ni James sa lahat ng mga makasalanan. Na maging kawawa, na manangis, na masaktan sa ating mga puso, at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. And kayo po, kumusta po sa inyo ng mga nakikinig po ngayon? Nagdadalamhati ba kayo dahil sa inyong kasalanan? Na yung knowledge nyo ba ng inyong kasalanan nagdudulot para magpakumbaba sa harapan ng Diyos? Na sinasabi rin nyo ba, katulad ni Apostol Pablo, na kahabag-habag na tao ako or kawawa ako? Yun po ba yung sinasabi po ninyo? And sa paginilay nyo ba ng inyong mga kasalanan, ang inyong pagtawa ba napapalitan ng pagtangis? Ang inyong kagalakan ba magiging kalungkutan? Tayo ba nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos? And sa puso po natin na tinatawag tayo na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Na magluksa tayo dahil sa ating mga kasalanan, na magkaroon nawa tayo ng godly grief that leads to repentance. And alam nyo, hindi po to sinasabi ni Pablo and even ni James para mawalan tayo ng pag-asa. O kaya
tayo po ay malugmok sa kalungkutan. Hindi. Yung ebanghelyo po ay hindi masamang balita, mga kapatid. Hindi, kundi tinatawag tayo para ipagluksa ang mga kasalanan natin, para magpakumbaba sa harapan ng Diyos dahil sa ating kasamaan, para ang Diyos mismo, sabi nga ni Santiago, ang siyang magtaas sa atin. Yes, tama po kayo ulit ang narinig. Ito yung pangako sa atin, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Well, more than pa po doon, or higit pa doon, yung sinasabi ni Santiago sa chapter 4, dito sa sulat niya, na hindi niya lang tayo inuutusan na magdalamhati, maging kawawa, manangis at umiyak. Hindi niya lang sinabi, sabi nga sa text, na palitan ng inyong mga pagtawa, ng pagluluksa, at ng inyong kagalakan ng kalungkutan. Pero, so sinulat niya din sa verse 10, to reiterate, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Itataas kayo ng Panginoon. And sino naman yung binababa ng Panginoon? Yung mga palalo at self-righteous. Pero again, itataas ng Diyos yung mga nagpapakumbaba sa Kanyang harapan, yung nahihiya dahil sa kanilang kasalanan. Na sila yung tao na kasama ni Pablo, na sinasabi nila, nakabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Sila po yung inaaliw ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo na walang bayad na biyaya ng Diyos. And yung mga tao na katulad ni Pablo, na sino magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Sila lamang po yung tunay na makakapagsabi na ngunit salamat sa Diyos. Sa next verse po nito, ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. And sila din yung magkakaroon ng kagalakan na kanila ding masasabi, na sinasabi dito sa Roma 8, talata 1-2, ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo. We can joyfully proclaim it, na sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpapalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Yan po ang pinanggagalingan ng comfort ng isang mananampalataya. Well, anong klaseng tao nga ba yung nagdadalamhati pero pinagpapala ng kaaliwan na galing sa Diyos? Anong klaseng tao? Yung mga taong ito na nagdadalamhati, yung siyang nakakaunawa sa bigat at seriousness ng kasalanan niya, that he groans within himself. Pero pagkatapos, tinatamasa ng taong ito yung kapayapaan at kagalakan na siyang nanggagaling sa Diyos. Na yung bagay na to hindi maaabot ng isip natin. Na sa Diyos na ating sinasalangsang na siya rin yung nagliligtas sa atin, na nagbibigay ng joy sa atin, yun po ang beauty ng Ebanghelyo. Na yun po ang kagalakan kay Kristo na bunga ng tunay na pagsisisi dahil sa kasalanan. Yun po yung kagalakan ng isang Kristiyano. Na yun po yung tinatawag nating holy joy na matatagpuan sa krus ng Panginoong Hesus. Kaya po nararapat na maging katulad tayo ni Kristo mismo, na sabi nga dito sa Hebrews 12, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan. Yung malalim po na teaching na to tungkol sa kasalanan and yung tamang pagkaintindi or pagkaunawa sa tunay at holy joy na kapag patuloy po natin na ipinangaral, and patuloy din naman na natututunan ng church yung mga to na magbubunga po sa atin bilang isang congregation. Tayong lahat ng tunay na pagpapala ng Diyos, na tayo po ibibigyan ng pabor ng Diyos, na sa atin na habang binabaling ng Diyos yung mga mukha niya at muli niyang iginagawad ang biyaya niya sa atin. So sila, yung mga nahahapis and siyang tumatanggap ng kaaliwan. Ano po ulit yung sinasabi ng Panginoong Hesus? Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. So mga kapatid, hayaan niyo po ako na, again, itanong po ito sa inyo for our self-reflection, that to those who mourn with godly grief,
ang inyong bang mga kasalanan at pagiging makasalanan, kayo ba ay nagdadalamhati dahil dito? Pinapadama ba nito na kayo ay kawawa at marumi dahil sa kasalanan? Kung gayon, pakinggan niyo po ito. Ito pong promises sa atin coming from two verses. Isaiah 40, talata 1. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. And makita din natin sa awit 32, talata 1. Awit 32, talata 1. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. Kaya po tandaan natin, yung godly grief produces repentance, which leads to salvation. And kinocomfort tayo ng Diyos, and tinatayo tayo ng Diyos mismo mula sa pagbagsak natin. Kaya yun po yung sinasabi sa Beatitudes, na mapapalad ang mga nahahapis dahil babaguhin ng Diyos yung kanilang pagdadalamhati tungo sa kagalakan. Nasabi nga sa Isaiah 61, na sa halip na abo, ibibigyan tayo ng Diyos ng koronang bulaklak, na sa halip ng pagdadalamhati, langis ng kagalakan. And papalitan ng Diyos yung kadiliman ng pagdadalamhati natin ng mga awit at kasiyahan at pupunasan ng Diyos ang mga luha natin kahit ngayon pa lang. So sa mga katotohanan po yun na makikita natin sa napakaraming parts ng Scripture. Pinoprove po nito sa atin na aalawin tayo for us who belong to our Lord Jesus Christ, body and soul, in life and in death. Yun po yung reason bakit natin binasa kanina yung passage from Heidelberg Catechism, question 1. And tayo po bilang isang Reformed Church, tinuturo natin yung napakalalim na teaching tungkol sa kasalanan. Kaya hindi po natin pwedeng baliwalain yung kasalanan. Kaya binabasa natin yung kautusan kada linggo. And hayaan niyo po ko na i-emphasize na yung kasalanan ay paglapastangan sa Diyos. Yung kasalanan ay paglapastangan sa Diyos. Sana po maintindihan natin to and tayo po ay magdalamhati. Pero, tinuturo rin sa Reformed faith yung doctrine tungkol sa joy. Yung kagalakan na mararanasan ng bawat mananampalataya. Na ang Diyos ang siyang umabot sa atin sa kailaliman ng pagdadalamhati natin. Siya yung nagtatayo sa atin, siya na inoffend natin. Na siya yung nagtatayo sa atin, yung pinupunasan ng bawat luha natin. Alang-alang sa kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, na siya ang dumanas ng matinding dalamhati para sa atin. That is why he is called the man of sorrows. Na siya yung higit sa sino mang lumakad dito sa lupa, na siya ang lubos na nakaunawa sa lalim ng kasalanan at ng hatol against sa kasalanan. Kaya manampalataya tayo sa Panginoong Hesus at muli tayong lumapit sa Kanya. Tayong lahat. Para po sa ating lahat. Let us seek the Lord while He may be found. Kaya po sa atin dito, mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, kay Kristo, tunay nating makikilala and mararanasan yung tunay na comfort. Na magkakaroon tayo ng comfort na nagmumula sa pagkaalam at sa pagkaunawa na si Kristo ang lubusan nagbayad para sa lahat ng mga kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Na sa gayon tayo po ay pagpapalain. Dahil dito natin matatamo ang tunay na kagalakan at kaaliwan na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. And we are comforted by the truth. Let me read that I am not my own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood, and has set me free from the tyranny of the devil. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. In fact, all things must work together for my salvation. Because I belong to Him, Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now on
to live for Him. Nawa hindi lang natin ma-memorize, but we take it to the heart that this is our comfort. This is my comfort. This is my joy. And sa inyo pong mga kapatid, nasaan ang inyong comfort? Nasaan ang inyong joy? Nawa tayo po ay matagpuan na kaisa ni Kristo dahil walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Amen. Inaanyahan ko pong lahat na manalangin. Aming mga pangyarihang Diyos, sa iyong paningin na nahayag ang aming puso na nagdadalamhati dahil sa aming mga kasalanan at sa kasiraan ng mundong ito na nasa ilalim ng kasalanan. Nagpapasalamat kami sa iyong salita na ipinangaral ngayon na aming patuloy na naririnig na paalaala ng tunay na pagdadalamhati, yung godly grief dahil sa aming kasalanan, Panginoon, na hindi mo tinanggihan itong grief na ito, aming pagdadalamhati, kundi iyong tinatanggap. Kalakip ng iyong mapagpalang pangako ng comfort sa bawat mananampalataya. Kaya Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ipagkaloob mo sa amin ang puso nagsisisi sa mga bagay na laban sa iyo, na kami po ay nagmamalabis sa iyong biyaya. At ituro mo sa amin na wag lang kaming magdalamhati dahil sa aming pagdurusa, kundi dahil sa aming pagsuway sa iyong banal na pangalan. Panginoon, patnubayan mo kami patungo sa krus ni Kristo kung saan ang aming kaaliwan ay masusumpungan sa pagtubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pinupuri ka namin, Ama, na dahil kay Kristo, yung pagdadalamhati namin ay makatagpo ng iyong awa. Yung aming mga luha ay hindi nasasayang. At ang iyong kaaliwan ay tiyak para sa iyong mga anak. Itanim mo sa aming puso ang katotohanan ito, Panginoon, para kami mamuhay sa patuloy na pagsisisi at patuloy na pagkakaroon ng pag-asa alang-alang sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen.